Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 46 hanggang 50. Ang ibanghelyong ito ay paminsang nabibigyan ng maling kahulugan, na para bang ang Panginoong Jesucristo ay walang paggalang at pagmamahal sa kanyang ina, sa mahal na Birheng Maria. Sapagkat sa mabuting balitang ito, makikita natin na si Jesus ay nangangaral sa harapan ng napakaraming tao. At dumating ang kanyang ina kasama ang kanyang mga kapatid. Ang ibig sabihin ay ang kanyang mga pininsan. At may nagsabi na nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. At sinabi ng Panginoong Jesucristo, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi sila ang aking ina at mga kapatid. Sabagat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Sa ibang bahagi ng mga ebanghelyo, sinabi ni Jesucristo na ang kanyang ina at mga kapatid ay yung mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Sa ebanghelyong ito ay binigyan diin naman ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang ina at mga kapatid ay ang mga sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Sa madaling salita ay hindi naman winawalang bahala ng Panginoong Jesucristo ang mahal na Birheng Maria. Sapagkat kung ating titignan, pagninilayan at babasahin ang banal na kasulatan, sino ba ang unang nakinig ng salita ng Diyos, tumanggap ng salita ng Diyos at isinabuhay ito? Ito ay ang Birheng Maria. Nung ipinahayag ng Anghel Gabriel ang mabuting balita na mula sa kalangitan, ito ay salita ng Diyos na tinanggap ng buong buo, ng buong puso at ng buong pagkatao ng Birheng Maria. At kanya itong isinabuhay. Kanyang ipinagdalang tao ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sinapupunan. Isinabuhay sapagkat hindi naging madali ang buhay at kasaysayan ng mahal na Birhen. Noong mga panahon na yon ay nais siyang hiwalayan ng palihim ni San Jose. Nagkaroon din ng panganib na siya ay batuhin dahil siya ay napagbintangan ng nangangalunya. Ang lahat ng panganib na ito ay sinuong ng mahal na Birhen sapagkat tinanggap niya ang salita ng Diyos at sinabuhay niya ito. Ang ibig sabihin, naging laman sa kanya ang salita. At sa literal na kahulugan, totoong naging laman ang salita ng Diyos sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Sa mabuting balita sa araw na ito, sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang aking ina at mga kapatid ay ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. At malinaw na malinaw din na ang mahal na Birhen ay ang siyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung ating maalaala, ang tanging tugon ng mahal na Birhen sa anghel na Gabriel sa pagbabalita nito na siya ay magdadalang tao, sinabi at namutawi sa bibig ng mahal na Birhen ang isang napaka ganda na pagpapahayag. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Sa ibang pagsasalin, sinabi ng mahal na Birhen, ang kalooban ng Diyos ang masusunod sa akin. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo sa mabuting balitang ito ay para bang humihigit ang ugnayan kay mahal na Birhen, kay Maria, at sa kanyang mga kapatid. Hindi lamang sa ugnayan ng laman, hinihigitan ang ugnayan ng pag-ibig, ang ugnayan ng tahanan, ang relasyon ng pamilya. At ito ba ay itinataas ng ating Panginoong Jesucristo sa isang espiritual na tahanan.
espiritual na ugnayan na ang kanyang ina, ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang mga kapatid ay hindi lamang nag-uugnay dahil sa laman at dugo. Sa mabuting balitang ito, para bang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang mga mahal sa buhay ay hindi lamang niya mahal dahil sila ay kaugnay niya sa laman at dugo. Higit sa lahat, ang kanyang ina, ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga alagad, ay mahal niya, kaisa niya sa isang pamilya, sa isang tahanan, dahil sa pananampalataya. Sa madaling salita, buong tahanan, buong pamilya, lahat ng ugnayan ng mahal na Birhen bilang ina sa kanyang anak na Panginoon, ugnayan ng Panginoong Yesus sa kanyang inang si Maria at sa kanyang mga mahal na kapatid at alagad, ay hindi lamang pagmamahal na nakapundasyon sa laman at dugo, kundi pagmamahal na nakaugnay at nakapundasyon sa pagpasok sa kalooban ng Diyos. Sa madaling salita, bumubuo ang Panginoong Jesucristo ng isang espiritual na pamilya. Pamilya ng pananampalataya, mga tao sa loob ng isang tahanan na nakabahagi sa buhay ng Diyos sa kalangitan. Isang tahanang makalangit, ugnayang makadiyos, ina at anak na pumapasok sa kalooban ng Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.